ba palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon? Hallelujah. Ayan, so ini-invite ko po lahat, tayo ay tumayo. Ayan, so kahit maulan po, no? Tayo po ay hindi mahadlangan ng ulan ang ating pagsamba sa araw na ito para sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, pakitignan nga po ang katabi nyo at pakibati ng magandang umaga. Ayan. Ayan, so ngayon po, salamat sa Panginoon, no? Yung ulan po ay blessing yan, no? Kasi po meron tayong tubig uli na magagamit. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, pwede po ba tayo magpasalamat, magpuri sa Panginoon? Pwede po tayong yumuko. Pwede po tayong manalangin, personal man yan. Pumunta ka sa lugar na ito, mayroon kang gustong sabihin sa Panginoon. Pwede mong banggitin yon sa oras na ito. At magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. We praise you, Lord. We honor you. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Truly, ikaw po ang makapangyarihang Diyos. Ikaw po ang aming Diyos na buhay. Ikaw po ang mabiyayang Diyos sa aming Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay, Panginoon, na meron kami, Panginoon, sa umagang ito. Meron kaming buhay, lakas, para sumamba sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa umagang ito po ay araw mo. Lord, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya Lord, sa oras pong ito, nais ka naming papurihan, nais ka naming pasalamatan, nais ka naming luwalhatin, at nais naming itaas ang iyong pangalan sa umagang ito. Maraming salamat po. Lord, sa umagang din pong ito, bago kami, Panginoon, sumamba sa iyo, bago kami umawit, Panginoon, ang panalangin lamang po namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras din po ito, humingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon. Mga kasalanan na gawa, Panginoon, patawarin mo kami sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, ang pananambahan, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng tatayo, Panginoon, sa lugar na ito. I-bless mo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magsalita, Panginoon. Kaya hindi sa magsasalita po at magdadala ng iyong mga salita, pagpalain mo siya. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa Kanya. Lord, sabihin mo, Panginoon, sa amin ang nais mong sabihin. At Lord, dalangin po namin, gawin mo matabang lupa ang aming mga puso, natatanman ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, we acknowledge you, we appreciate you, and we allow you to move sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, pwede po, pakitignan uli yung kaliwat kanan mo. Ayan. Mamaya po, puno na yan. Ayan. Amen. Ayan, sige po. Tayo po ay magkamayan. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah. Ayan, batiin mo rin po kung may mga, alam kayo may birthday, no? Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon.
praise Him. Let's welcome the King of Glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Sama-sama po tayong sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. O pinupuri ka namin, Panginoon. We worship you, God. We honor you. Salamat po, Panginoon. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapakailanman. Come on, church! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan! Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Minsan pa, pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, amen, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Let's celebrate Jesus! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan! Pasasalamat magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Yes, God! Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Sabayan po natin ang ulan sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay, Panginoon, ang iyong mga gaway kahanga-hanga. Ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mga gawa mo'y tunay na kahanga. Opo, aming Diyos.
sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo espesyal. Hallelujah! Sa lahat ng nakakaranas na ikaw ay espesyal sa Diyos, patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Gawa mo'y tunay na kahanga. Hallelujah! Wala sa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Tayo mong lahat! Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin. Sa lahat ng nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal. Dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin. Tayo mong lahat awitin natin sa ating Panginoon. Ikaw ang unang umibig. Hallelujah! Salamat o Diyos sa iyong pagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin. Minsan pa ikaw ang unang umibig o Diyos. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Hallelujah! Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong awat biyaya sa amin. Nararanasan namin at nararamdaman namin ang iyong pag-ibig sa amin. Purihin ka o aming Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig sa amin. Walang katulad yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hindi kayang tumbasan, Panginoon, ng kayang, Lord, ibigay ng mundo. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Ikaw yung lahat-lahat sa amin. Ikaw lang yung sapat at kukumpleto po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. You are more than enough, God. More than enough than this world. More than anything else. More than anyone else. More than silver and gold, God. You're more than enough. You are our everything. Wala kang katulad, Panginoon. And with that, Lord, you deserve the highest praise and glory and honor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O salamat po, Panginoon. Thank you, Lord.
lahat ng awit sa mundo. Hindi kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Amen. Yes, God. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Oh, Jesus, wala kang katulad, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. At kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Amen. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, Jesus, wala kang katulad. Oh, ika'y nag-iisa. Oh, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, nag-iisa lamang. Maghari ka, magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo luwalhati. Walang kapantay ang pangalan mo. Come on, church, lift your voice. Wala
your heart, with all your strength. No one beside you, Lord. No one is on the throne, only you, God. Amen. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Amen. Thank you, Lord. Wala kang katulad, O Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw po'y mabuti, ikaw po'y tapat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Kaya sa oras na to, patuloy ka namin itinataas. Patuloy ka namin niluluwalhati at pinararangalan, Panginoon. Salamat mula noon hanggang ngayon. Ang iyong kabutihan at katapatan ay patuloy po namin nararanasan. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalhatian, ang lahat ng karangalan naming Diyos. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa iyo ang pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinikay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagpapako, katuwiran mo ang lalakaran ko. O Panginoon, bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagpapako, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay mapakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Napakabuti mo. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagpapago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan
Let's sing this song with all our hearts. Let the God of the King, whom we praise, hear thy voice. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong biyayang napakasagana, O God. O, purihin po kayo, Panginoon. Kami po ay narito, Panginoon, sa kabila po ng hindi magandang panahon. Ay nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, dahil sadya kayo mabuti. Hindi man magandang panahon, magandang man ang panahon, Lord, sasambahin namin kayo dahil naniniwala kami sa lahat ng bagay. Kayo'y gumagawa, Panginoon, para sa kabutihan ng mga taong nagmamahal sa iyo. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We just want to honor you, to worship you, God. We thank you, Lord, for everything that you have done. Salamat dahil ang biyaya mo ay sapat sa mga buhay namin. Salamat sa pag-ibig, Panginoon, na patuloy naming nararanasan, Lord, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, napakaraming reason upang kami po ay magpasalamat. Aming Ama, patuloy po na panalangin namin sa umagang ito. Continue, Father, to bless our heart and our mind. Lord God, sa anumang kasalanan na amin nagawa na isip, Panginoon, mga bagay na nasaktan namin kayo, kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon. Dalangin namin ang paglilinis mo sa oras po na ito. Lord, salamat kasi sabi mo, now therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Lord, tanggalin mo lahat ng guilt, lahat ng shame, lahat po, Panginoon, ng condemnation, Panginoon. Hawiin mo ito, Panginoon. Hayaan mo kapayapaan mo'y maranasan namin sa Panginoon, panalangin namin sa umagang ito, nagpuy po kami sa umagang ito. Kayo po ang malayang gumalaw, kayo po ang malayang kumilos. Lord, allow us to hear you, Lord God. Lord, we pray for the things that taught by the Spirit. Panginoon, your words are spirit and they are life. Every time, Panginoon, na kami ay tatanggap ng salita mo, tumatanggap kami ng buhay. Ang aking pong panalangin, Lord, makatanggap kami ng buhay, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita sa umaga po ito. Lord, maraming salamat. We ask the Holy Spirit, Panginoon, to guide us, Lord, sa umaga pong ito. God, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, sa sinasabi ng salita mo na kung may 2 o 3 magtitipon sa pangalan mo, kayo po'y nasa kalagitnaan. Lord, kung nasa kalagitnaan ka namin, ibig sabihin, Lord, pwede ka namin maranasan, pwede namin, Panginoon, ma-receive, Lord, yung nais ng puso mo. Salamat, Panginoon, we cancel, Lord, lahat ng gawa ng demonyo, lahat ng lie at deception, lahat ng spirit ng heaviness, tanggalin mo ito, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat sa umagang ito. Sa iyo po namin titiwala ang umagang ito. Madakila ka, maluwalhati po kayo, Ama, itong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na amen. Malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, bago tayo magpatuloy, kamay sa dibdib, tayo po ay mag-declare, no, the rest of my life, with the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa 3 tao, you are blessed. Sige po, pakisabi sa 3 tao, you are blessed. Na po. Yan, sige po, tayo po ay makakaupo na. No? Maganda panahon natin, malamig, pero masyadong malakas ang ulan. Pero salamat, pwede bang palakpakan natin mga sarili natin, nagtagumpay ho tayo. Yan, salamat po sa buhay ng bawat individual. No? Pag ganitong panahon na okay lang humalate, ha? Kasi nakita naman natin yung ano natin. Ay, kung may kayong mga maliit, no, huwag niyo na po isugod. No, naiintindihan po 'yon, no? Naiintindihan 'yon, no? At baka humalagay sila sa alanganin. Ang simbahan naman po may tinatawag na biyaya. May kausap po ako. Pag ganyan po kalakas, understandable po yan, ha? Huwag nyo na isugod ng mga bata. No? Delikado po yun. No? Naiintindihan po yun. Pag ganito, okay lang, wala tayong choice kasi napakalakas talaga ng ulan. No? Okay lang po, naiintindihan po natin yon. May kausap po. Okay, para sa susunod po, kasi nakakaano na makita
Kumusta po yung mga bata na basa nasa loob ng simbahan? No? Hindi po talaga medyo hindi ho magandang tingnan. So sa umaga ito mga minamahal ko, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po patuloy na maganda yung ginagawa ng Lord sa church. Amen? Actually po, noong Wednesday tsaka na Saturday, ang dami yung nananalangin. No? Pakisabi nga po, salamat may training. Ang training po, pusher po ito. Pinupusyo tayo na ito mga minamahal ko para lumabas po sa ating pong tinatawag na comfort zone. Salamat kasi po pag walang ganitong training, wala naman tayong gagawin. No? Salamat dahil po may tinatawag na pagsasanay ang simbahan na ginagawa ho natin. Ngayon po mga minamahal ko, pag-usapan ho natin, tuloy ho tayo, ito yung nilalagay ng Lord sa isip ko, yung topic pa rin, the keys of the kingdom. No? Yung susi ng kaharian po ng Panginoon. Nakpakiano yung slide. Keys of the kingdom. No, ang sabi po ng Biblia, sabi po ni Jesus, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Actually, ito pong pinag-uusapan natin, kung ito'y maiintindihan mo at lalakaran mo, everything changes sa buhay mo. No? Mahalaga po ito kasi ito po ay word ng Lord. Sabi ng Lord, binibigyan ko kayo ng next slide. Binibigyan ko kayo ng next slide. Pwede ba yung nasa pakinggan niyo po ako, no, para hindi ako paulit-ulit, no? Huwag muna ako kayo makipagkwentuhan diyan. No? Lahat po ng mga anak ko ng Diyos may hawak-hawak na susi. Hawak ko ang keys. No, sabi nga nila, lahat po tayo, nang ikaw po'y ma-born again, ikaw po'y pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born with water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, nung ikaw po'y tumanggap kay Kristo, kayo po ay na-born again. Nung ikaw po'y na-born again, meron kang susing binigay ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang susi, ang mga susi ng kaharian ng langit. So ibig sabihin, mga minamahal ko, ang susi po ay ito po'y mahalagang topic. No? At pag ito po ay naintindihan, ipinamuhay, naniniwala ako mga minamahal, everything mababago sa buhay natin. Next slide. Sabi nga noon, ang keys, ibig sabihin na ito, means authority. Ownership, control, authorization, power, freedom. Binibigyan kita, sabi ng Lord sa iyo at sa akin, binibigyan kita ng authority. Binibigyan kita ng ownership. Binibigyan kita ng control, ng authorization, ng power, ng freedom sa loob ng aking kaharian. Pwede kasi ang Kristiyano nasa loob ng kaharian, pero hindi siya maka-access sa blessing na dala-dala ho ng kaharian. Kaya po itong teaching na ito yung mahalaga, mga minamahal ko. Alam niyo po ba, ang disenyo ng Lord sa atin, I believe, sabi ng Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. Gusto ho ng Lord yung blessing na masagana, yun po yung design ng Lord sa mga tao, sa mga anak ho ng Diyos. Ang isang problema, minamahal ko, yung hindi mo naintindihan yung para po sa'yo. Kaya we struggling, minamahal ko, ano ho? Kaya di ba lagi kong sinasabi rito, okay lang po ipanganak kang mahirap, pero pag na-born again ka, huwag kang papayag na mamamatay kang mahirap. Bakit po? Kasi hindi ka para dyan. Sabi na Lord, na parito ako upang ang tupa, ikaw at ako ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po yung design ni Jesus Christ. Ibig sa truth po yan. Hindi po yan bola. Ito po ay totoo, mga minamahal ko. Kaya po itong susi na hawak-hawak mo, no? You hold a kiss, mga minamahal ko, sa iyong kamay. Gusto na, Lord, na gamitin mo po yan. Bakit po? Nakasalalay po ang kapangyarihan sa mga kamay mo. Wala po ito sa Panginoon na bakit po ibinigay na po yan sa iyo. No? Na dapat po nating maintindihan, ilan po sa susi na pinag-usapan natin is faith. Pananampalataya. Sabi ng Lord, there is nothing impossible to him who believe. Wala pong bagay na imposible sa taong may pananampalataya. Pangalawa na pinag-usapan is about prayer. Sabi ng Lord, you may ask me of anything and I will do it. Ibig sabihin, minamahal ko, ang Diyos po na ibigay sa susi. Hinihintay po ng Diyos na gamitin mo yung hawak-hawak mo. No? Hindi ho pa iyakan po ang usapin. Ang usapin po may hawak ang susi na dapat mong maintindihan kung paano mo itong dapat gamitin. Noong nakaraan, nag-topic po tayo ang praise and worship. Kung gaano kahalaga ang praise and worship. Ang praise and worship, ito po ay nagbubukas ng kalangitan. Bumababa ang presence ng Lord, yung hari. At pag andun yung presence ng hari, you may ask him of anything and he will do it. No? Kaya yung praise and worship, it is your weapon, mga minamahal ko. Dapat itong maintindihan ng mga Kristiyano. So ngayon po, mga minamahal ko, pero bago po yun, no, bago tayo magtuloy, pagbaba ko kanina, nagkakainan po yung mga manggagawa. Ang bango. No? Naranasan niyo ho ba yung amoy?
No? May nagpakain po kanina, no, bagong kapatid natin, no, na hindi ko nababanggitin yung pangalan. No, birthday niya ho. Yahweh Rio daw po. No, hindi ko siya kilala actually. Okay, kapatid, maraming salamat ha. Pwede bang palakpakan natin kapatid natin? Sige po, palakpakan ho natin. Yahweh Rio ba, ate? Yahweh Rio. So salamat po salamat. Kaya po yung mga natin, medyo sumigla po yung mga yung mga continents nila, no? Kasi po nakakain sila. Nak, maraming salamat Happy birthday po. Ito po ay malaking blessing sa lahat po ng mga manggagawa. Alam niyo ba yung mga manggagawa natin na maaga rito? Kadalasan wala po yung almusal. Kaya kung sila man ay malungkot, maintindihan niyo po yung kasi wala pong laman ng tiyan noon. No, kanina po medyo masaya sila kasi po ang bango talaga, no? Na kapatid, marami pong salamat. So balik po tayo sa ating pinag-uusapan, mga minamahal ko. Dito po, Nak, next slide. Next slide. Kasunod, Nak, pag-usapan natin isa pang susi, mga minamahal ko, na hawak-hawak mo, na kung ito po ay gagamitin mo, magbabago ang buhay mo. No? Ito po ay legit, mga minamahal ko. Hindi po ito kwentong barbero. Hawak-hawak mo ang key. Okay? And then sabi ko mga minamahal ko, the keys of the kingdom, obedience. Pakisabi nga po, obedience. Isa po, obedience. And I believe, one of the most important key na hawak-hawak ng mga Kristiyano is your obedience. Now, mamaya titignan natin kung gaano po ito kahalaga para sa ating mga mananampalataya, mga minamahal ko. So dito po, pag tinignan natin mga minamahal ko, sa ating pong pag-uusapan, sabi ho ng natin, keys of the kingdom. O pinag-usapan po kaharian. Sabi ng Lord, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Gusto ng Lord na maintindihan mo, you are in the kingdom of God. You are in the kingdom of God. Ikaw po ay nasa mundo, pero nasa loob ka ng kaharian ng Diyos. Dapat mo itong maunawaan na sa loob ng kaharian ng Diyos, may hawak-hawak ang susi. Na kung ito po ay maintindihan mo at gagamitin mo po ito, magbabago buhay mo. Binigay ng Lord sa kamay mo yung susi ng kanyang kaharian. No? Ikaw po ang responsible, mga minamahal ko, sa buhay mo ngayon. Hindi po sinasabing walang pakialam ang Diyos, pero binigyan ka niya ng authority, binigyan ka ng kapangyarihan, binigyan ka ng control, mga minamahal ko, ng sense of ownership. No? Yun know yung gusto ng Panginoon. Alam niyo po ba, tingin sa akin, nalulungkot ang Diyos pag nakikita tayo naghihirap. Nalulungkot kasi hindi niya po yung design. Kung ikaw po, ako, kunyari, matinukang ama, mayaman ka, ikaw ba yung magnanais na makita mo yung anak mo nanggigitata? I don't think so. Pwede ko nanggigitata sa chocolate o tsaka sa spaghetti. Pero yung mayaman ka, nanggigitata sa na wala pong makain, hindi ka po papayag. Bakit po? Kahit pa paano, tayo po mga tao, may kaisipan tayo sa kabutihan ng mga anak natin. Kung ikaw at ako nag-iisip ka ng mabuti sa mga anak mo, how much more our Father in heaven? Amen. Kaya dapat po lang magkaroon ng understanding, mga minamahal ko. Ngayon po, pag-usapan natin, we are in this kingdom, and the keys of the kingdom, ang pag-usapan is the obedience. Kahalagahan po nito, mga minamahal ko. So, tignan po natin, mga minamahal ko, larawan, anak, next slide. May picture po ko papakita. Kilala ho natin to, ang ating pong presidente ngayon. Binoto po ng mga tao, no? Siya po tayo po ay nasa ilalim ng demokrasya. Siya po ay pinili, mga minamahal ko, ng tao. Ang kapangyarihan para maglukluk sa kanya ay tao. Sa demokrasya, ang kapangyarihan ay nasa tao. Wala po sa kanila. Actually, pag nagkaisa po ang mga tao, pwede siyang tanggalin. Bakit po? Because democracy is a government from the people, by the people, for the people. Umiikot po yan sa tao. So ito pong kasunod na slide, mga minamahal ko, ito po si Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ito po ay hindi presidente, hindi po ito prime minister, ito po ay hari ng Kingdom of Saudi Arabia. Ito po ay hindi ibinoto. Yung kanina, ang ating presidente, nasa demokrasya, ito po'y nasa kaharian. Hindi ito pinili ng tao. May kausap po ako. Sa demokrasya, pinipili yung magiging leader. Dito, hindi po, ito pong throne po neto na mamana. Galing po sa mga ninuno niyan yung pagiging hari. Hindi po ito binoboto, mga minamahal ko. At alam niyo po ba, mga minamahal ko, tingnan, next slide, next slide. Nakikita mo ang nasa kanan, nasa kaliwa mo, no? Nasa kanan mo, ito po yung presidente ng Pilipinas na nasa ilalim ng demokrasya. Ito nasa kaliwa mo, mga minamahal ko, ito po, tama ba ako?
Tama ko. So, ito po ay hari ng Saudi Arabia. Ito po ay pinili ng tao. Ito po ang trone nito na mana. Sa kingdom po, maminamahal ko, hindi ka pwedeng mag-rally. Sa demokrasya, merong freedom of expression. Kahit murahin mo presidente, kahit anong gawin mo, anong sabihin mo, maminamahal ko, dahil freedom of speech po yan. Pero sa kingdom, hindi mo po yan pwedeng gawin. Gugulong po yung ulo mo sa lupa. Kaya po dapat natin maintindihan, kaya po nagkaroon ka ng picture, maintindihan natin kung ano ho bang pagkakaiba ng demokrasya at ng tinatawag po na kingdom ang minamahal ko. Na ikaw po kasi wala tayong reference dahil tayo po ay nasa demokrasya, kaya nahirapan tayo mag-isip about the kingdom. Kaya kailangan natin ng tinatawag na illustration para maintindihan natin yung kaibahan. May kausap po ako, sa demokrasya hindi sinusunod ng presidente. Hindi po, ang sinusunod sa demokrasya yung batas. Pero sa kingdom ang minamahal ko, ang hari ang nasusunod. Sa demokrasya, ang kapangyarihan nasa tao. Ang kingdom, ang kapangyarihan nasa hari. That's the difference, mga minamahal ko. Kaya po, nung tayo po yung mga born again, mga minamahal ko, gusto ng Lord, ilagay sa isip mo, ikaw po ay pumasok sa isahong kaharian. No? Ang problema natin, nasa loob tayo ng kaharian, ng utak natin, demokrasya. Kaya marami Kristiyano, ang dami-dami pinaglalaban. No? Hindi mo maintindihan, maminamahal ko, anak, nasa loob ka ng kingdom. Nasa kaharian ka. No? Kaya po ang Kristiyano, maminamahal ko, hindi tayo inutusang lumaban. Actually, pag inaral mo po, nung panahon po ni Nero, pinipersecute po sila. Ang sabi ni Pedro, maminamahal ko, magpasa ako sa authority. Kaya iba po yung kingdom, iba po yung demokrasya. Sa demokrasya, pag meron kang karapatan, ilaban mo ng patayan. That's democracy, mga minamahal ko. Pero sa kingdom, hindi po ganon. Gusto ng Lord na maintindihan, bilang Kristiyano, alam niyo po ba, mga minamahal ko, ang isang matindi sa loob ng kingdom is the rebellion. No, rebellion. Wala akong rebellion rito. Pag rebellion rito, pugutulo. Yan ho talagang dito, because this is kingdom. No, kaya po hindi pwedeng, kaya ikaw po ay galing ka ng Pilipinas, pupunta ka ng Saudi, kailangan po may PIDOS. Pre-departure orientation po ito para malaman mo kung paano kang gagalaw sa loob ng kingdom. Bakit po? Kasi pag nagkamali ka doon, minamahal ko, pwede kang mahatulan ng kamatayan. Kasi galing ka po ng demokrasya, pumasok ka ng kingdom of Saudi Arabia, iba pong batas po ito. Hindi ang batas nilang mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang mag-a-adjust sa batas. Kaya sa Saudi, di pwede maglakad doon mga nakahubad. Sa atin po, pwede pa tayo maglakad ka nakahubad, may hawak kang kape, may hawak kang tuwalya, sa labas, pwede. Sa Saudi, you will die. Kaya ngayon tingin sa akin, tayo po ay nasa transition, minamahal ko, from democracy, papunta po ng kingdom. Because po, tingin ka, next slide, Nak. Because, kapatid, Nak, next slide. Sabi ko naman, minamahal ko, yung Kristo mo, yung tinanggap mo, tumanggap ka ng hari. Hindi ka tumanggap ng presidente, hindi ka tumanggap ng prime minister, tumanggap ka po ng hari. Bakit sabi nga po, hari? Isa po, hari. Gusto ng Lord ilagay sa isip natin, mga anak ng Diyos, you receive a king. He is not a president, he is not a prime minister. Kapatid, hindi mo siya pinili, ikaw ang pinili niya. Kaya wala hong nakatagpo sa Diyos, natagpuan tayo ng Diyos. Dahil hindi ang Diyos na nawawala, tao ang nawawala. May kausap, dapat ito maintindihan. Kasi po, tingin sa akin, ang problema natin, mga minamahal ko, hindi naman talaga kasalanan at hindi naman si Satanas. Bakit po? When Jesus died at the cross, idinil niya ang sin, idinil po si Satanas. Ang problema ng tao is ignorance. Ang isang bagay, kahit gaano po yung kaganda, pag hindi mo ito naiintindihan, wala po itong katuturan sa buhay mo. Kaya po ang binabasag ng Lord sa atin, isip, ito pong mindset po na ito. Bakit po? Kasi po, ito po kung sino makakuha ng isip, siya po makakuha ng buong pagkatao. Kaya po tayo may teaching, maminamahal ko, pilit na inaayos ng Lord yung isip natin upang tayo po ay makareceive ng blessing ng Lord. Amen? Kaya po pag may mga teaching na ito, ang target talaga ng Panginoon, baguhin yung isipan. Dahil po marami tayong dala-dala, marami tayong pinaniwalaan, marami tayong namana sa mga magulang na nagiging principle po ng buhay natin, in which, dangerous po sa buhay Kristiyano natin. So pakisabi nga po, Jesus Christ, siya yung tinanggap mo. Tumanggap ka ng hari, mga minamahal ko. When you receive Jesus Christ as your King, you belong to His kingdom. Nasa kaharian ka niya. Wala ka sa demokrasya. Hindi ikaw ang masusunod sa loob ng kaharian.
Ang masusunod, dahil ang nasa loob ka ng kaharian, ang masusunod dito ay etong hari po na ito na atin pong tinanggap. Kaya po sa kingdom ang minamahal ko, ang big word is obedience. Pakisabi nga po, obedience. Sa ano po, sa demokrasya, ang big word ay rebellion. Bakit po? Sa demokrasya, pag ayaw, sigaw, magrally, yun po ang demokrasya. Pero sa kingdom ho ng Lord, hindi po ho ganun. No. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Kaya po nung panahon po ni Kristo na nasa lupa po siya, may mga tao pong tumatawag sa kanya na Lord and Lord. Okay, next slide. Sabi po ng Biblia, mga minamahal ko, sabi ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, hindi mo naman sinusunod o ginagawa yung sinasabi ko. So ito po, mga minamahal ko, He is a Lord. Hindi lang siya King. Siya po ay Lord, mga minamahal ko. Siya po ay King of Kings. Siya po ay Lord of Lords. You are in the kingdom of God. Pakisabi nga po, nasa loob ako ng kaharian ng Diyos. Isa pa ho, nasa loob ako ng kaharian ng Diyos. That's who we are. No? Kaya dito nung panahon ni Jesus, marami tumatawag sa kanya, Lord, sabi po ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. Parang sinabi ng Lord, wag mo na akong tawagin Lord kung hindi ka rin nasusunod. Alam niyo ba, dito lagi nagtatalo, ito kaya pong sabi ko sa inyo, one of the most important keys in the kingdom of God is obedience. Pakisabi nga po, obedience. And then tingnan natin, may isa pong senaryo, mga minamahal ko, Matthew chapter 7. Sabi po ng Biblia, mga minamahal ko, sabi po ng salita ng Diyos, not everyone who says to me, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Tagalogin natin. Ano muna ko doon? Ibalik muna ko doon sa ano. Yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yung lamang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin ng pinag-uusapan, who does the will of my Father, those who are obedient. Yung sumusunod. At sabi ng Panginoon, minamahal ko, hindi porke tumatawag ka ng Lord, Lord, papasok ka ng langit. Ang sabi na lang po, minamahal ko, church, hindi po ito invento ni Pastor Alan. Ito po ay word from the mouth of our King. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok ng kanyang kaharian. Yung lamang gumagawa ng kalooban ng kanyang amang nasa langit. So, ibig sabihin, mahalaga po ang obedience. And then, next slide, minamahal ko, verse 22. On that day, sabi gano'n ni Jesus, many will say to me, marami daw po magsasabi sa kanya, sabi niya, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name, and do many mighty works in your name. Tagalogin natin, sa araw na yon, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba kami ay nag-prophesy sa iyong pangalan? Nag-cast out ng demon sa iyong pangalan? Gumawa ng madakilang bagay sa iyong pangalan? No. And then kasunod, verse 23. And then will I declare to them, I never knew you. Why? Bakit po? Sabi ng Lord, depart from me, you workers of lawlessness. So ano pong ibig sabihin, mga minamahal ko? Pwede ka palang naglilingkod, pero hindi ka sumusunod. No, dito po, nag-prophesy sa pangalan ni Jesus. Nagpalayas ng demonyo. No, gumawa ng mga miracles in His name. Pero sabi, hindi kita kilala. Ikaw na mapagawa ng masama. So ibig sabihin, mga minamahal ko, pakisabi nga po, obedience. Pakisabi, obedience. So kapatid, mahalaga po ang obedience, mga minamahal ko. Ang pagpasok sa langit, mahalaga obedience natin. Amen? So dito, pag-usapan natin ito, mga minamahal ko. May isa pong sinasabi ang Lord dito. No? Kaya kapatid, din sa akin, dapat mong tanggalin sa isip mo, mga minamahal ko, sa loob ng kingdom, wala kang karapatan. Karapatan po ito ng hari na binigyan kanya ng tinatawag na law. At ang karapatan mo ay nasa law, hindi sa gusto mo. Kung ano yung binigay ng hari, that's your rights. Hindi po tulad mga minamahal ko sa demokrasya, basta meron kang gusto, rights mo yun. Magkaiba po yun. No? Na mahalaga pinag-uusapan natin. No? Mahalaga po ito. Dito po nagtatalo palagi ang mga Kristiyano sa obedience. Kasi pwede kang nasa loob ng simbahan, pero sa lengkwang ang buhay. Pwede kang nasa ministry, pero may ginagawa kang hindi tama.
So mahalaga mga minamahal ko, tingin kayo sa akin, alam niyo po, ang nakakatuwa lang kay Lord, He knows everything sa heart natin. Alam niya isip mo, alam niya puso mo. Hindi ka kilala ng katabi mo, hindi ka kilala ng asawa mo, pero may isang Diyos na kilala ka, mula ulo hanggang paa. Alam mo ba lahat ng motivation mo, alam ho ng Panginoon? Alam niya kung tama motivation, alam niya kung genuine ang motivation, alam ho ng Diyos yan. Kaya po napakahalaga, may namahal ko na chinecheck natin yung mga motivation natin, why we do what we do. Or else masasayang, tingnan niyo po ito, sayang ginawa nila. Gumawa sila ng matinding miracle, nagpalaas ng demonyo, nangaral, and the end of the day, sayang. Ayaw ho ng Panginoon masayang ang buhay Kristiyano natin. Ayaw ho ng Panginoon, ilan taon na tayong Kristiyano? Ayaw ho ng Panginoon na masayang, mga minamahal ko, yung ating paghihirap. May kausap ko ako. This morning, mga minamahal, it is a check and balance. Hindi po ito condemnation sa sino man sa atin. Pero gusto nang maintindihan ng Lord na big word po ang obedience sa loob po ng kanyang kaharian. And then next slide, sabi po ng Panginoon, mga minamahal ko, next slide. Dami sumusunod kay Jesus. Gusto nila maging disciple sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Pakibasa yung kasunod. And follow me. Sino mang nagnanais, sabi ng Panginoon, na sumunod sa akin, i-deny niya kanyang sarili, papasanin ng krus, and then follow me. So ibig sabihin, obedience ay mahalaga sa Diyos. Mahalaga po ito sa Panginoon. No? Hindi lang po yung pagsasakripisyo natin, mahalaga po yung obedience natin, may tamang motivation. Mamaya pag-usapan po natin ito, mga minamahal ko. May mga reasons, bakit po ba tayo sumunod? Bakit ba ako susunod sa Panginoon? No? Bakit kailangan kong sundin yung Diyos ho natin? So mahalaga po ito. No po? Actually, wala namang perpekto sa atin, pero merong masunurin. Tama po ba ako? Merong masunurin talaga, mga minamahal ko, ng mga anak ho ng Diyos. May mga anak ho ng Diyos na hindi talaga sumusunod. Kaya po, pag hindi tayo natutong sumunod, tayo ho maghihirap. Tingin sa akin, ang nakakalungkot, nasa loob ka ng kingdom, naghihirap ka. Ulitin ko po ito. Ang pinaka-nakalungkot, nasa loob tayo ng kingdom, pero nakaranas ka ng kahirapan. Hindi yun ganun. Nasa loob ka ng kingdom, gusto ng Lord, maranasan mo yung blessing ng kingdom at binigyan ka ng kiss. And one of the kiss is obedience. Pakisabi nga po, obedience. Isa po, obedience. Isa po, ito message na ito, hindi ito parang sa inyo, especially ito po ay para sa akin. No, kailangan ko itong gawin bilang, hindi pong usapin dito, pastor, ako sa kingdom ng Lord, I am a kingdom citizen also. Pare-parehas lang ho tayo. Amen. Sa kingdom ng Lord, wala akong pastor. Lahat po tayo ay kingdom citizen. No, ibig sabihin, itong preaching na ito, unang-una para sa akin at para ho sa'yo. Na ibig sabihin, kapatid, wala po itong tinatawag na personalan. Okay, pakisabi, walang personalan. Para sa lahat. Okay? O, tingnan nun natin ito. Tingnan nun natin, mga minamahal ko, bakit ba kailangan sumunod ng isang anak ko ng Diyos? Bakit po ba, pag nasa loob ka ng kingdom, mga minamahal ko, mahalaga po yung obedience mo. No? Number one, mga minamahal ko, sabi, number one reason to obey God, it is our duty. Pakisabi nga po, duty. Isa po ho, duty. Sabi ho ng Biblia, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. Sa Tagalog po, mga minamahal ko, ang sabi po sa Tagalog, anong laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Sabi niya pong ganon, na ituring niya po tayong kanyang mga anak. Kaya ka naging anak ng Diyos because of His love for you. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo po yung mga anak ng Diyos. At bilang anak, it's our duty. Hello? Ang obedience po, duty po ito bilang anak. Kapatid, tingnan sa akin. Lahat po ng nanay at tatay, taas yung kamay, wag ho yung paa, kamay, taas yung kanang kamay. Lahat po ng magulang na nandito. Naging anak ka rin bago ka naging magulang. Hindi, parent pala, para medyo imidiin yung word na magulang. No? Bago ka naging magulang, anak ka. Tama ko mali. At ang nanay at tatay mo, nagdedemand ng obedience because obedience is your duty to your parent.
Pag nasa loob ka ng bahay ng nanay at tatay mo at wala ka pang trabaho, you have no choice kundi obey. Hello? Pag nasa loob ka po ng bahay mo, kung sino po yung authority nung susunod ka, kahit po ikaw po yung may trabaho na, nasa loob ka ng pamamahay ng mga magulang mo, you need to obey. Ngayon kung ayaw mo obedience, lumabas ka ng bahay mo, mabuhay ka mag-isa. Kagabi po ang usap namin kahapon itong topic na ito, humility na tinuro ng paring Ariel. Humility, submission, and obedience. Ang tanong kagabi, anong pakiramdam mo pag hindi nagpapasakop ang anak mo? Isa po ang bottom line, masakit sa kalooban. Pag pag ikaw po'y sinasagot ng anak mo, ano pakiramdam mo? Ang galing na anak ko, sinusuway ako, tuwan-tuwa ako, grabe, bastos tong anak ko. Yung mga nanay and tatay natin na una, subukan magsalita na yun maayos, dudugo ilong mo. O dudugo ang uso mo. Tama po ba ako sa lahat na nakaranas ng ganon? Kaya po tayo ay, nung mga nauna, ako po, meron po tayong tinatawag na suppress ang emotion. We are the generation na suppress emotion. Hindi ka pwedeng mga tuwiran. Pag pumito sila, dapat nandoon ka. Pag hindi ka nakarating, may tama ka. Why? Because children, this is our duty. At ngayon, magulang na tayo. Tama? Anong hinahanap natin sa mga anak natin? Pakisabi nga po, obedience. Isa pa, obedience. Yun ang hinahanap mo, yun ang hinahanap ko kasi magulang po. This is their duty. Bakit? Ikaw ang nagpapakain sa kanila. Ikaw ang nagpapaaral sa kanila. Ikaw ang nagpapanatili ng tinatawag na tahanan mo. Kaya isa po sa hinihingi mo sa anak mo is the obedience. Kaya po nakakatuwa nung bata pa yung mga anak natin, ang daling kausap. Pag sinabi mong upo, upo. Ngayon, pag marunong na mga tuwiran, grabe, mas marunong pa sa'yo. Di ba nakakainis? Hindi siya nakakatuwa. Tama po ba ako? Yung mga minsan, yung katuwirang mga sablay, yung out of nowhere, na actually merong gigil sa loob. Bakit? You feel disrespected by your child. So sa anak po, duty natin ang pagsunod sa mga magulang mo natin. Naalala ko, ang nanay ko, kaya ako, ang tatay ko, madalas po akong mahataw noon kasi mabait din po ako. No, mahilig ako maglalaro ng mga text, goma, jolen, no, basta yung alam mo, yung ano ng tanchan, text, no. Minsan nahuli ko, pag hinahanap ko ng tatay ko, minamahal ko, no, ang tagal ko, hindi ako umuwi. Pag uwi ko, nilaga ho yung ano ko, nilaga yung tansya ko, tapos pinainom sa akin. Di ba ang cute? Naranasan mo yun? Di ba? Bakit po? Kasi ang magulang po, naghahanap po yan ng obedience. Noong unang panahon, pag sinabi ng magulang, 6:00, nasa loob ng bahay. Pag hindi ka dumating ng 6:00, alam mo na mag-uusap kayo. Anong pag gusto mo kumuusap sa'yo? Noon po, hindi uso tsinelas eh. Ang mga uso doon, mga kawayan. Yung pinaganuhan ng bayabas. Yung pag pumipito. Na kapag hinataw mo, tagang, titino ka talaga. Ngayon, eto matindi. Ngayon, hindi na natin ginagano ng mga anak natin. Alam bakit? Ayaw na natin silang disiplinahin. Kaya ngayon, anak mo suwail. Sabi po ng Bible, wag i-spare ang bata sa rad. Alam ho ng Panginoon, ang mga bata may naughtiness po ito. No? At pangsweto sa naughtiness is the rod. May kausap po ako. Mahalaga po disiplina, kapatid. Dapat pinapalo mga anak. Hindi ho pinapalo para mamatay. Pinapalo para maintindihan ng mali ginagawa ho nila. Dahil pag hindi mo na ilagay sa puso nila yung takot sa'yo, hindi po yan kailan mo matututong matakot sa Diyos. Because you are the reflection of your heavenly Father. Pakisabi nga, it's our duty. So bilang mga anak ng Diyos, pasok ho tayo rito. Bilang mga anak ho ng Diyos, it is our duty to obey our God. Why? Because He is our Father.
Compare your father at father mo sa mga nasa langit. Iba ho yung Diyos natin, mga minamahal ko. He is your loving Father. He is a gracious Father. He is faithful Father. He is merciful Father. Name it, He is your faithful Father, mga minamahal ko. Sino rito, mga minamahal ko, naiintindihan mo yung amo mong nasa langit ay napakabuti. Yung mga anak ho ng mga tatay natin, they are not perfect. Minsan sinasaktan nila tayo, we obey them. How much more our God? Napakabuti ng tatay natin. No? Alam nyo, salamat kasi ang Diyos po natin hindi tayo pinapatulan. No? Imagine mo kung ikaw po naging Diyos, ano kay tsura ng anak mo? No? Salamat sa Panginoon, hindi tayo pinapatulan ho ng Lord. Banayad kung magalit, kung umibig lubos, pumapalo ang Diyos, no? Para ho disiplinahin ang kanya hong mga anak. So, maminamahal ko, anak, next slide. Next slide. Sabi ko na maminamahal ko, sa pinag-usapan ho natin, we do not obey in order to be saved. Hindi tayo sumusunod para tayo maligtas. No? Salvation comes first and obedience should follow. Ang salvation natin, nung tagapin mo si Kristo bilang Lord and Savior ng life mo, you are saved. No? And then, dahil ligtas na tayo, sumusunod na ho tayo sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon para po tayo ay maligtas. No? So salvation, minamahal ko, gawa po ito ng Diyos. Yung obedience ay bunga ng salvation mo. No, ng iyo pong tinatawag na pagsunod. Kanina sabi natin, is our duty kasi tatayo natin siya. Kasunod na, next slide. Jesus Christ is our King. So it is our duty na maintindihan natin, mga minamahal ko, yung hari ho natin, yung Kristo, siya po ay hari. It is our duty, mga minamahal ko, to obey Him. Bakit po? Kasi we belong to His kingdom. We are His kingdom citizen. Siya po yung hari natin. Siya po yung sagot ng lahat ng pangangailangan natin. No? Kaya po, alam niyo po ba, nakakatuwa, pag inalo mo si Kristo, kahapon pinag-usapan ho namin, yung karakter na ating pong Panginoon, yung kanyang kababaan ng loob, wala kang makikitang hari na napaka-humble. Wala po. Nagkatawang tao, iniwan ng langit, iniwan ng trono, iniwan ng worship, nagkatawang tao. That's humility. Wala kang makikitang hari, mga minamahal ko, na napaka-submissive. Nag-submit siya sa tatay niya, nag-submit siya sa law na ginawa niya, nag-submit siya kay John the Baptist na kanyang nilikha. Wala kang makikitang katulad niya na napaka-obedient. Ang obedient niya, minamahal ko, hanggang kamatayan sa krus, that's his obedience. Ang sarap maintindihan ng hari na ito. No? Bago siya nag-utos, ginawa niya muna. Ulitin ko po ito. Bago po siya nag-utos ng obedience, ginawa niya muna mismo ang obedience. At ang obedience natin, mga minamahal ko, hindi tayo namatay sa krus. Siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Church, tingin ka sa akin. As a kingdom citizen, kingdom people, it's our duty to obey our King. Jesus is your King. He is not your president. He is not your prime minister. Siya po yung hari mo. Siya po yung hari, mga minamahal ko, na sinasabi sa loob ng aking kaharian, sagot ko lahat ng pangailangan mo. Pero, kailangan ko ng obedience mo. Tingnan natin, it's our duty. Sabi nga ng word, on his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Siya po ay hari ng mga hari, Panginoon, mga Panginoon. Yan po yung title ni Jesus. Yan po yung babalik po. Hindi po babalik ang presidente, hindi po babalik ang prime minister. Babalik po yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya gusto ng Lord isettle sa isip natin, He is our King, and it is our duty to obey our King. Hello? Kaya po sa iba, sa mga kingdom, minamahal ko, even sa pagkain nila, ang context ng kaharian, pag kumakain sila sa England, minamahal ko, nung unang panahon, pag kumakain po yung may hawak po yung, mahilig, may ano sila, yung mga wine. Pag kumakain sila, gato siya sabi na, to the king. Wala pong hari doon. Sa tuwing kakain sila, to the king. Na expression po ng respeto niya sa hari ho nila yon. So si Kristo po, hindi lang po siya hari, mga minamahal ko, Jesus Christ is our Lord. No? Nakasunod. Jesus Christ is our Lord. Sabi mo ng Biblia, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Sabi ng ganon, sa langit, lahat na nilang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sabi ng ganon, and every tongue confess that Jesus Christ is
Lord, to the glory of God the Father. Kapatid, matindi po ito. Sabi, lahat po ng nilalang sa langit, lahat ng nilalang sa lupa, lahat ng nilalang sa ilalim ng lupa, lahat ay luluhod sa harapan ng Panginoon. Ay mabigat po ito. Kaya yung Lord mo, hindi po ito basta-basta. Pag ito naintindihan mo, hindi po sabi, ituring ka, ikumpara kila BBM sa mga, hindi po. Why? Sabi ng Panginoon, lahat ng labi from generation to generation, lahat po na naging tao, lahat ng tuhod ay lulot, at ang lahat ng labi ay magsasabi, Jesus is Lord. Why obey Him? He's our Lord. Alam niyo po ba yung sabihin ng Lord? Ito po ay word na Adonai. Sa Greek po, it is a word of kurios. Na ibig sabihin, mga minamahal ko, owner. Pakisabi nga po, owner. Isa po, owner. Pag sinabing owner, siya po yung may-ari sa'yo. Ulitin ko po ito. Kaya po meron tinatawag na landlord. Pag sinabing landlord, yung paupahan, pag-aari ng isang tao, tawag sa kanya ay landlord. Si Ate Lenny Culinayo, tawag sa kanya landlord kasi po may mga paupahan siya. Pag sinabing Lord, maminamahal ko, pag-aari ka ho ng Diyos. Kaya po, sabi ng Lord, tinatawag mo akong Lord at Lord, hindi mo ginagawa yung kalooban ko, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Kaya po pag nag-pray ka, dapat mo ito maintindihan, He is your Lord, He owns you. At bilang owner, maminamahal ko, it is our duty to obey our Lord. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Come on. Parang nalungkot po kayo pag si Kristo po naging Lord nyo. He is your King, He is your Lord, and it's our duty to obey our God. May kausap po ako. Kaya mga minamahal ko, dapat lang hutan natin po itong maintindihan bilang mga Kristiyano. Ikaw, magulang ka, nagdedemand ka ng obedience, nagdedemand ka ng submission. Si God ganun din. It is our duty to obey Him. Dapat tumalagay sa isipan natin, bakit ako susunod? Because this is my duty. Because ang Diyos ko, ang Diyos ay aking Ama. Si Kristo ay aking Hari. Si Kristo ay aking Panginoon. So therefore, I will obey because this is my duty. Pag ikaw po nasunod, at Panginoon nasunod, tingnan natin, pwede maging problema. Next slide. Tingnan nun natin. Sarili, sa sin, self-will. Sa holiness, His will. Sa sin, pag tayo, me first. Sa holiness, God first. Sa sin, my way. Sa holiness, His way. Sa sin, selfish desire. Sa holiness, divine purpose. Sa sin, self-centered. Sa holiness, God-centered. Sin, rebel heart. Holiness, obedient heart. Sin, my agenda. Holiness, His agenda. Yung sin, it is your will. Yung holiness, this is the will of God. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, pag si Lord pala nasunod sa buhay natin, aayos ang buhay natin. Hello? Pag si Lord pala nasunod sa buhay natin, aayos ang buhay natin, aralin mo buhay mo. Bago tayo naging Kristiyano, sino susunod sa buhay mo? Ikaw. Ano nangyari sa buhay mo? Ulitin ko, walang kondemnasyon na, bago ka naging Kristiyano, kamusta buhay mo nung ikaw nasusunod? Umayos ba? Magulo ba? O mas magulo? Kasi ikaw nasunod. Ikaw kasi yung king. Sino tayo mga minamahal ko na naranasan mong Panginoon na bago naman buhay mo? Kasi hindi na ikaw yung king. Si Jesus na yung king. So, ang dapat lang pala natin gawin, mga minamahal ko, palatiliin natin yung duty natin bilang Lord natin siya. Yung obedience natin, maniwala kayo, aayos ang buhay natin because we know and understand this is our duty to obey our Father in heaven. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, why we need to obey God? The reason, maminamahal ko. Reason number 2, sabi po ng Bible, in faith, we believe that God's command are for our good. Dapat nating maintindihan, maminamahal ko, yung utos po ng Panginoon para sa kabutihan natin yan. Pakisabi nga po, kabutihan.
Para po sa kabutihan natin, mga minamahal ko, yung tinatawag na utuso ng Panginoon. Nak, may 7 years old kang anak. Meron kang 5 years old na anak. Hahayaan mo ba sila masunod sa buhay nila? Ano kayang gagawin nila kung sila po masusunod? Kahit magang-magana ho lalamunan yan, mag-ice candy pa rin yan. Kahit hindi ho natutulog yan o walang tulugan, magse-cellphone pa rin ho yan. Pag ang batang nasunod, mapapahamak ho sila. Dahil bakit po ang bata, hindi pa ho kumpleto ang kanyang tinatawag po na pagkakaintindi at pagkakaunawa. Kaya po yung mga magulang natin, anak, wag yan. Diba, sabi ng nanay mo, tsaka tatay mo, nak, wag ka munang ma-inlove. Bata ka pa. Ayaw mo sumunod. Na-inlove ka, nabuntis ka kagad. Nag-aaral ka pa. Ano nangyari? Kay bata-bata mo, hawak-hawak mo yung anak mo, nagtatrabaho ka na, nag-iisip ka na paano mabuhay. Na dapat kung dalaga ka pa, you enjoy life. Pwede ka pang mamili na pwede mo maging asawa. Kaya lang nung panahon na yung mga nanay natin, tatay natin, pag nagsasalita sila, sumasama loob natin. Kasi mga KJ sila. Pinapatay nila yung aking kaligayahan. Kaya nawasak buhay natin dahil sa katigasan ng ulo. Tama po ba ako? Kaya pag inaraw minamahal ko, yun yung katotohanan. Bakit po nung panahon ho natin, mahirap tayong sumunod sa mga magulang ho natin. Alam niyo po ba, ang pagsunod sa magulang, may pagpapala po ito. May blessing pagsunod sa magulang. Kaya po mga minamahal ko, naniniwala ho tayo. Alam niyo po yung mga anak ho natin, hindi tayo maintindihan. Si Bless po, maminamahal ko, gusto niya pang mag-cellphone, alas 11 na ho ng gabi. Kung siya po'y papayagan ko araw-araw, ano kayo mangyayari sa anak ko? Isang araw, titira kami sa tinatawag na emergency hospital. Kung matino kang anak, anong gagawin mo? Ang matino kang ama, hahayaan mo lang siya. Bakit? Kasi love ko anak ko. Masaya siya sa ginagawa niya, ibibigay ko sa anak. Kahit mamatay siya, mahalaga, masaya siya. Wala hong ganun. Hindi pwedeng masunod ang anak. Bakit hindi ho ni alam ang buhay? Tayo naman, maminamahal ko, hindi dahil magaling ho tayo, marami tayong karanasan. Ang tinuturo natin sa kanila, anak, wag yan. Ginawa na rin ng mami mo yan. Anak, wag yan, ginawa na ng daddy mo yan. Kaya natin sinasabihan, kasi yung mga desisyon natin, nagkawindang-windang ang buhay natin, ayaw na nating maranasan nila yung naranasan natin. May kausap po ako. Kaya minsan humihigpit ho tayo. No? Naalala ko yung mga bata ho tayo, naalala ko yung bata ho tayo. Sure, ito mga minamahal ko, naranasan mo maligo sa tawag dito sa bukid na lubluban ng Kalabaw. Nagtatamblingan kayo doon. Una ulo pa, Jake, yung gumaganon pa yung dalawa kasi nakatusok yung ulo. Wow! Tuwang-tuwa ho yun, no? Ang sarap maging free! Di ba? Yang road to no yan, ang tosang dyan, bilog. Hindi yung ganyang papagyan ng tosang, bilog po yan. Malakas po ang tubig dyan, ginagawa namin, sumasampaho kami dyan. Yung lakas po ng tubig, pinupuso kami pababa niyan, tuwang-tuwa ho kami. Pero aralin mo ngayon, yung anak mo pag na gano'n ng basa, huwag kayo madumi yan, dirty yan, dirty yan. Samantalang, halos higupin mo yung lubluban ng Kalabaw. Hindi mo nga nakitang masama yan. Naintindihan niyo po yun? Hello? Kasi nung bata tayo, hindi naman natin alam na masama yun. Ngayon may edad ka na, alam mo na yung masama. Bakit po? Masama magkasakit, mahal sa ospital. Nagbabago kasi po nagkakaroon po ng understanding. Kapatid, lagi niyo po tatandaan, masigit po ang Diyos kaysa sayo. Alam niyo po ang pinakamainam sayo. Kaya po ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Siya po yung Diyos na kilala ka. Sabi ng Panginoon, before I form you in a womb, I know you. Before you were born, I set you apart. Mga minamahal ko, kung meron tayong pwedeng pagkatiwalaan, mga minamahal ko, yung Diyos natin, bakit? Alam niyo, pinakamainam. Alam niyo po, siguro kung na-born again tayo ng kabataan natin, at tayo ay talagang sumunod sa Panginoon, tingin ko mayaman ka na ngayon. Tingin ko mayaman ka na ngayon. Baka nakakotse ka na ngayon. Kung noon pa na-born again na tayo, bakit po? Na-spare tayo sa mga desisyon natin hindi tama. Tama po ba ako? Ang sarap magsabu. Nagsabu ka na, nagsabu.
Ano nangyari sa buhay mo? Nawala pangarap mo. Kasi masarap maging free. Pero sabi ng Panginoon, alam mo ba yung free will mo, pag hindi yan napaisakop sa kalooban ko, it will destroy or ruin your life. Kaya mahalaga po ang obedience sa Lord. Ang obedience mo minamahal ko, hindi po ito para saktan yung ating kalooban. Alam ho ng Lord ang pinakamainam. Sinasabi lang sa atin, anak, nung wala ka pa sa akin, because of your disobedience, nasira ang buhay mo. Ngayon nasa akin ka na, gusto kong sumunod ka kasi gusto kong ayusin ang buhay mo. Pakisabi nga po, obedience. Isa po, obedience. Obedience expresses faith in His wisdom and love. Ang pagsunod po ay pagpapahayag ng pananampalataya sa kanyang karunungan at sa kanyang pagmamahal. Naniniwala tayo, we are in God's control. Alam mo ng Lord ang pinakamainam. Sa lahat po na nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka mapapahiya, maminamahal ko. Aayusin ng Lord ang buhay mo pag naintindihan mo lang na kailangan mong sundin yung gusto niya. No? Sabi, obedience is what He made us for. Tayo po inilikha ng Panginoon for the obedience. Life works better if we are in tune with the way we were made. Kaya napakalaga minamahal ko, ang obedience is alignment minamahal ko sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Why we need to obey God? Kasi God knows everything. At alam niyo po sa totoo lang, yung katotohanan, kapatid, yung anak niya nga na ibigay para sa iyo, He died for our sins. Ano pa kayong bagay hindi niya kaibigay sa iyo? Hahayaan niya bang maruin ang life mo? Hindi po. Naparito magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magsira. Ngunit naparito ang anak ng tao upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasaya. Ang goal ng Panginoon sa buhay natin is abundant life. Yung anak mo, hindi ho magiging mas matalino sa iyan. At ikaw, hindi ka rin pwede maging mas matalino sa Diyos mo. Hindi po kailanman. Ang sarap po, minamahal ko na alam niyo po, maging sa pagpili. Kaya gusto ho ng Lord, pagpipili ho tayo, umaano ho tayo sa Kanya, kumukonsulta. Bakit po? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang nakikita mo lang ay piece ng puzzle, ang nakikita ng Panginoon is the whole picture. Alam niyo po, kung matututunan lang natin, mga minamahal ko, na magtiwala sa Lord, sa future ho natin, maniwala ko ay sasagan ng buhay natin pare-parehas. Ano po? So, tignan ho natin ito, mga minamahal ko. Salamat may training. No? Salamat may training. Bakit po ba may training ang church? Ano po ba yan? Pautot ba yan ni pastor? O walang magawa mga leaders? Bakit may training ang church? Kasi alam ko po, may mga kaisipan tayo na bakit ka na mag-training? Alam mo bakit? Galing po kasi tayo ng religion. Sa religion po kasi, walang ano doon, wala kang gagawin. Papasok ka doon, upo ka. Lahat ay galing dito, lalabas mo dila mo, papasok ka ng 8, hindi, so uwi ka na. Sa Biblia po, hindi. Pag pinano mo pong Bible, minamahal ko, training is important to God. Kaya siya nagbigay ng apostle, nagbigay ng prophet, ng evangelist, ng shepherd, ng teacher. Anong layunin? To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ibig sabihin, training is in the heart of God. Pwede bang palakpakan natin mga sarili natin, mga minamahal ko? Sa lahat po na mag-aaral ngayon, palakpakan ho natin ang mga sarili ho natin. Hallelujah. Nasa kalooban ho tayo ng Diyos. Hello? Ikaw po ba, mga minamahal ko, matutuwa kang anak mo mangmang? Hindi. Kaya nga po pagdating tinuturuan mo po yun, bakit nakataya ang pangalan mo sa anak mo? Pag magaling anak mo, sino bang unang binabanggit? Kaninong anak yan? Gumagano ka, ehem. Parang ako yun. Kahapon, nung nakaraan, nalungkot ako. Lumabas yung test paper ng mga anak ko. Yung anak ko, magaling si Bishop. Out of 15, 3 lang. Sabi ko, Vision, anong nangyari dito? Bakit ganun? Tawanan niya ako. Sabi ko, huwag ka mo kong tawanan. Hindi nakakatuwa. Sabi ko sa kanya, hindi nakakatuwa. Tapos ito palang kuya niya, hindi tinuruan. Hinaya mag-exam ng sarili. Ay, naku, Panginoon ko. Ikaw nga, magulang gusto mo yung anak mo matalino Ano kaya yun, Diyos? Amen. Yung tatay mo ang talino, tapos, pasensya kayo sa word, bobo naman tayo. Ang hirap naman nun. Di ba? Ikaw nga, nangangarap kay anak mo, sabitan ng maraming
Di ba? Ayaw mo, isabit ang anak mo eh. Pinatatawag lagi sa guidance kasi may sabit. Church, ikaw po, naghahanap ka ho ng maging magaling anak mo. Ako, naniniwala po ako. Gusto ho ng Diyos na maging magaling mga anak niya. Bakit po? Dala-dala natin ang pangalan ng ating pong Diyos. May kausap po ako. Kaya salamat ho, may training mga minamahal ko. It is training, gusto ho ng Panginoon. Kahit sa kadalin, kahit sa kabitawan ng Panginoon, marunong ka, kaya mo tumayo. Kaya depensa ang faith mo kasi naiintindihan mo yung pananampalataya mo. Naiintindihan mo ang Diyos mo. Hindi mo kailangan magtakbo. Naku, may debate, tatakbo ka na, bakit hindi mo alam? No? Pag ikaw po'y may alam ang minamahal ko, you are confident. Bakit po? Kasi naiintindihan mo, kasi marunong ka. Pag wala kang karunungan, wala kang confidence, maminamahal ko, pag marunong ka, malakas ang loob mo because your knowledge empower you. Kaya salamat po, may training. Ang aking pong padala, maminamahal ko, sana po magtuloy-tuloy tayo. One thing na magsimula, another thing tatapusin. Pakisabi nga po, tatapusin. Isa po, tatapusin. Pag hindi nyo tatapos yan, tapos kayo. Ano bang ganda ng training? Unang-una yung training po, dinidiman tayo mag-pray. Walang masama sa training. Bakit pusher po yan? Tinutulak tayo ng Panginoon na para lumapit ka sa Kanya lalo. Ang training hindi para basagin ka, bagos buuin ka, ayusin ka. Kasi gusto ng Panginoon, anak niya lahat, marunong, matalino. Palakpakan natin si Lord. Come on, palakpakan natin si Lord. Pastor, bakit pa ulit-ulit ang training? Gusto mo maintindihan mo, habang nabubuhay ka, mag-aaral ka. Pagdating ng langit, mag-aaral pa rin tayo. Bakit mo? It takes eternity to know God. Hindi po isang tulog, kilala mo na ang Diyos. Hindi po, it takes eternity to know God. So ang learning, maminamol, hindi po ito natatapos. At burahin natin, isisip natin, pag ang tanda ko na, mag-aaral pa ako. Sa Lord po, lahat ay bata nung pumasok ka sa kingdom. Kaya salamat, may training tayo. I love equipping and training. Grabe naman kayo, nakakaano naman kayo. Isa pa nga, I love equipping and training. Sige po, pray na po tayo. Salamat sa mga buhay nyo. Mga kapatid, ako ho'y natutuwa bilang pastor nyo na maging bahagi ho kayo ng natin, ng pag-aaral natin. It is for your own good. At maganda ho, maminamal ko, tayo mismo, magamit ho tayo ng Panginoon to expand the kingdom of God. Yan po yung purpose ng Lord bilang mga anak ho ng Panginoon. And then, tingnan ho natin yung pangatlo, bilisan ko na, kasi medyo, obedience involves now and a future blessing. Ang pagsunod po, nakapalob dito, yung pagpapala mo ngayon at pagpapala mo sa hinaharap. Ibig sabihin, ang obedience, lagi po ito may blessing, now and the future. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa nating pagsunod, may blessing po yung kasama ngayon at meron po yung blessing na susunod. No? Sabi po ng Ephesians 6:8, the Lord will reward everyone for whatever good He does. Sabi po ng Panginoon, i-reward na lahat ng ginagawa ho natin para ho sa Kanya. Alam niyo po, obedience, mahalaga po ito. Gusto niyo makita obedience sa Old Testament? Grabe po ito. Next slide. Tingnan nun natin ito. Una-una, bago po yon, good works are not the cause of our salvation. Good works are the evidence of our salvation. Hindi ka naligtas dahil gumagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti, yan po yung ebidensya na yung kaligtasan. Faith in Christ always results in good works. Pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, may kasunod po itong tinatawag na mabuting magawa. Obedience to God is the mark of true saving faith. Kaya po pag meron pong buhay na hindi nababago, tanong mo kung meron pong tinatawag na salvation, tama doon. Tingnan sa akin, pag ikaw po ay naka-enkwentro sa Diyos, hindi pwede hindi magbago buhay mo. Why? Buhay po yung Diyos na atin naranasan. Kaya po ang isang po nito yung tinatawag na transformation ng life. So tingnan nun natin ito mga minamahal ko. Blessing po sa Old Testament, pag-usapan nito, ang ganda po nito ha. Sabi po ng Lord sa mga Israelita, gaano kahalaga ang blessing? Sabi po ng Panginoon, blessing of obedience. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments. Tingnan niyo yung word na ginamit ha. And if you are
Faithfully, hindi na sinabi if you obey. Sinabi, if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Itataas ko kayo at magigihikit kayo sa lahat ng bansa. Sino kausap? Israel. Pakisabi nga po, Israel. Israel. Alam niyo po bang Israel, kung ito po'y magiging obedient, mga minamahal ko, walang pwedeng tumalo sa kanila. Kung sila may natatalo because of their disobedience to their God. Tingnan nun natin yung mga blessing po rito. Tingin sa akin. Magiging kaiba ka. Sabi ng Lord, pag may obedience sa kanila, and all these blessings shall come upon you and overtake you. And totoo po mga blessing na ito, darating sa iyo, overtake ka. Yung parang pag nagpunta ka unang Saudi, pagdating mo, andun na ho yung blessing mo. Nauna yung pagpapala mo. Bakit? Because you are obedient. Ikaw po ay masunurin, mga minamahal ko. Tingnan natin, sabi po ng verse 2 ulit. Iyan mo lang ako, balik, verse 2. If you obey the voice of the Lord your God, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Kahit saan ka pumunta, yung blessing ng Lord nasa iyo. And then verse 4, blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your cattle, the increase of your herds, and the young of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Pinagpala ang lahat ng meron ka. Verse 6. Verse 6, blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Paglabas mo, pinagpala ka ng Lord. Pagpasok ng bahay mo, pinagpala ka ng Diyos. Ibig sabihin, nabubuhay ka ho sa blessing ng Lord when you are obedient. Sabi niya in verse 7, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. Yung kalaban mo, na tawag dito na lumalaban sa iyo, sa mismong harapan mo, matatalo sila. They shall come out against you one way, flee before you 7 ways. Nagtulong-tulong sila. Sabi ng Panginoon, pag sila ay lumapit sa iyo, tatakbo sila, tatakas sila sa 7 direksyon. And then sabi ganoon, the Lord will command the blessing on you in your barns, in all your undertake. Sabi ng Lord, the Lord will command. Blessing! Pagpalain mo, obedient. Lahat na kailangan, lahat na hawakan, pagpalain mo. Kasi obedient. Kinukumand ng Lord yung blessing. Sarap nito, no? Grabe. Hallelujah. Kaya mahalaga po yung obedience, mga minamahal ko. And He will bless you in the land that the Lord your God is giving you. Verse 9, mga minamahal ko. Verse 9. The Lord will establish you as a people holy to Himself, as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Verse 10, mga minamahal ko. And all the peoples of the earth shall see that you are called by my name of the Lord, by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Alam niyo po ba, tingin sa akin, 10 mayayaman po, pinakamayayamang tao na nasa Amerika, 6 po rito ay Hudyo. Ulitin ko po ito. Sa 10 pinakamayayaman sa buong Amerika, 6 po rito, mga minamahal ko, ang pinakamayayaman. Why? Dala-dala ho nila itong tinatawag na blessing na ito ni Abraham. And the Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb, in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground, within the land that the Lord swore to your fathers to give you. Verse 12. The Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the works of your hand, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Hindi ka mangungutang, ikaw ang magpapautang, sabi unang Panginoon. Bibigyan ka ng ulan sa tamang kapanahon at pagpapalain na lahat ng hawakan ng iyong mga kamay. Grabe po itong blessing. And the Lord will make you the head and not the tail. And you shall only go up and not down if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. Hindi ka buntot ulo ka, hindi ka ilalim ibabaw ka, hindi ka hulihan, nasa unahan ka. That's the blessing, mo minamahal ko. And then verse 14, and if you do not turn aside from any of my words, of the words that I command you today, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. This is the blessing ng obedience, mga minamahal ko. Kaya alam niyo, mga minamahal ko, sa totoo lang, mahalaga talaga matutunan mga anak ng Diyos is obedience. Dito tayo nag-struggle eh. Kaya marami sana tayong blessing na ma-receive natin, hindi ho natin natatanggap. Bakit po? Because of the disobedience. Pastor, kung may blessing ng obedience, meron bang sumpa ang disobedience? Meron. Pero hindi ko nahabulin kasi hindi ho tayo para ron. Nakasunod.
The curses of disobedience. Ito yung sabi niya, matapos banggitin po yung blessing ng obedience, sabi niya, but if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all His commandments and His statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Kanina, pag sunod ka, yung pagpapala, darating sa'yo, mag-overtake ka. Pero pag hindi ka sumunod, sa kanila noon, lahat ng sumpa na ito, sabi ni Yahweh, darating sa'yo at i-overtake ka. Nangyari po sa kanila, yes. Maraming panahon na nangyari po sa kanila, mga minamahal ko. Ano, bakit po? Because of their disobedience. So ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Mga anak ho ng Diyos, mahalaga po yung ating pong pagsunod bilang mga mananampalataya sa Panginoon. No? Kailangan natin maintindihan na tayo po ay mga anak ho ng Diyos. No? Mahalaga ang obedience. May blessing sa obedience, mga minamahal ko. May pagpapala po sa pagsunod. Sabi po ni Paul, mga minamahal ko, next slide. Sabi po ni Paul sa kanyang mga salita, sabi ni Apostle Paul, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Anong pinag-usapan dito? Pinag-usapan dito, mga minamahal ko, lahat ng ginagawa nating mga mananampalataya, lahat, mula nung maging born again ka, lahat ng paglilingkod mo, lahat po ng ating tinatawag na paglilingkod, padadaanin po ito sa apoy, mga minamahal ko, at ang susubok ng quality ng trabaho natin is the fire. Pag may natira, mga minamahal ko, ibig sabihin, you will receive your reward. Kung ito naman po yung masusunog, mga minamahal ko, wala kang tatanggaping reward. Ibig sabihin, may blessing ngayon, may blessing po sa hinaharap. Kaya ang pagsunod ay mahalaga dahil nakasalalay rito ang pagpapala mo. Next slide. Sabi po ng 1 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. May judgment seat of Christ. Ano po ito? Ito po ay hindi po ito lugar na hatulan tayo. Lahat po ng mga mananampalataya pagdating ng araw, tatayo tayo sa harapan ng Panginoon at ipagsusulit po natin lahat ng ating pong ginawa. Lahat ng ginawa natin. Ibig sabihin, ano pong ibig sabihin ng Panginoon sa atin? May reward po sa obedience ngayon at may reward yung obedience natin sa hinaharap po. Kaya hindi po nasasayang ang pagsunod natin sa Diyos. Hindi po ito nasasayang. Alam po, nakakatuwang Panginoon. Kaya meron po siyang tinatawag na Book of Deeds. Ano po yung, iba po yung Book of Life. Pagtanggap mo kay Jesus, sinulat po yung buhay, yung pangalan mo sa buhay na aklat ng langit. And then ngayon po, meron tinatawag Book of Deeds. Ano po yun? Lahat ng ginagawa natin, nakasulat po ito. Iniisip, ginagawa, sinasabi, it is written. Bakit po? Kasi po may reward sa mga mananampalataya. Ako naniniwala po kung minamahal ko ito. Sa akin lang hindi po ito biblical. Ito pang huling iyakan ng mga Kristiyano. I believe. Bakit po? Kasi dito po lahat ng ginawa natin, padadaanin po ito sa apoy. Maraming manghihinayang, sana wag tayo mapunta doon. No? Sana maging ginto yung ating tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Pang-apat, we obey God because we love Him. No? Tayo po ay sumusunod sa Lord kasi mahal natin ang Panginoon. No? Bakit po ba, kapatid niya sa akin? Siya ang unang umibig sa atin, siya yung unang nagmahal sa atin. Amen. Amen. Siya po yung unang nagmahal sa atin. Actually, hindi natin siya kilala. Nung makilala natin si Kristo, naranasan natin yung love ng Panginoon. Kaya po tayo nagmamahal sa Kanya kasi siya yung unang nagmahalo sa atin. So therefore, obedience, minamahal ko, is an expression of a heart that love God. Mabuti ang Diyos. Amen? Napakabuti ng Panginoon. He loves us so much. Kaya bilang tugon sa ating pong tugon sa pag-ibig niya, we love Him. Kaya sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo ko, yung utos ko, iingatan mo, gagawin mo. If anyone loves me, he will obey my teaching. Ibig sabihin, patingin sa akin, ang pag-ibig po sa Diyos ay may kapahayagan po ng tinatawag na pagsunod. Kaya ako sumusunod, kasi mahal ko ang Diyos. Madali ho palang makita kung ang tao ay nagmamahal sa Diyos. Tignan mo obedience niya. Sasabihin mo, mahal niya ang Diyos. Bakit? Obedient tong tao na to. This is love for God, to obey His commandment.
Ando pag-ibig sa Lord, yung tinatawag na pagsunod sa kanyang kalooban. The man who says, I know Him, but does not do what He command is a liar. Pag sinabi mong mahal mo ang Panginoon at hindi ka masumusunod, sabi ng Panginoon, you are a liar. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. Kaya dito mga minamahal ko, bakit ito tayo sumunod sa Panginoon? Kasi mahal natin ang Panginoon. Alam niyo po, tingin nyo kayo sa akin, ang Diyos po ay kaibig-ibig. Amen? Deserve mo ba ni Lord na mahalin? Bakit po? Kasi kaibig-ibig po siya. He is lovely. Altogether lovely. Tanungin kita, ikaw ba'y kaibig-ibig? Honest na tanong, ikaw ba'y kaibig-ibig? Hindi ho tayo kaibig-ibig. Ulitin ko po ito ha, ikaw at ako, hindi ho tayo kaibig-ibig. Pero sa kabila na hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo ng Diyos. Kaya yung value natin minamahal ko dahil minahal tayo ng Diyos natin. Ito maganda, siya po, karapat dapat mahalin kasi perfect. Walang fault, kaibig-ibig. Tayo hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig ho tayo ng Panginoon. Kaya ho tayo umiibig sa Panginoon kasi naranasan ho natin perfectong pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pagtingin sa akin, pag nawala ang pag-ibig mo, mawawala obedience mo. Ulitin ko po ito, pag nawala pag-ibig mo sa Panginoon, mawawala po yung obedience mo. Kaya kung hindi na tayo sumusunod ng unang check-in dito, mga minamahal ko, is our obedience to God. Yung ating pong pag-ibig sa Panginoon. Alam niyo po ba, sa Bible, ang hinahanap palagi ng Lord is the love. Isa lang laban ko sa inyo, hindi na ako mahal tulad ng dati, sabi ho ng Panginoon. So mga minamahal ko, pang-apat po, kaya tayo sumusunod, kasi mahal natin ang Diyos natin. And then pang-lima, minamahal ko, our obedience serves as a witness to God and the gospel. No? Our obedience serves as a witness to God and the gospel. Nagiging maganda ang ebanghelyo at ang aura ng Diyos sa ibang mga tao pag nakikita sa atin po yung tinatawag na pagsunod. No? Ibig sabihin, tingin sa akin, pag sumusunod tayo, mga minamahal ko, naluluwalhati ang Diyos. Nakikita ng mga tao, pag tayo po ay nagbibigay ng commitment sa Lord, nakikita ng mga tao, pag tayo po ay tumutulong sa mga tao dahil mahal natin ang Diyos natin, nakikita po ito ng mga tao, nagiging kaakit-akit ang ebanghelyo. Bakit po? Kasi nakikita, mga minamahal ko, na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, Matthew 5:16, let your good deeds be seen. Jesus said, so people can see them and praise your Father in heaven. Ibig sabihin, tingin sa akin, pag ang mga anak ko pala ng Diyos ay sumusunod, nagiging kaakit-akit ang ebanghelyo. Nagtatanong ho mga tao, bakit tayo ganito? Bakit tayo ganyan? Bakit po? Because of our obedience to our God, who is our Father. Kaya po sabi ni Pedro, maminamal ko, next slide, next slide. Live such good lives among the pagans. Though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits you. Sabi ho ng Panginoon, sa gitna po ng mga walang Diyos, sumunod kayo sa Panginoon. At sabi niya, makikita nila yung kabutihang ginagawa ninyo at makikita nila yung tinatawag na kaluwalhatian ng Diyos niyo sa buhay niyo. Ibig sabihin, napakahalaga ng obedience para sa ating mga anak. Kaya po, live such good, sabi pong gano'n ng Philippians 1:27, nakasunod, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. So mga minamahal ko, mahalaga po ang obedience dahil nagbibigay po ang obedience, mga minamahal ko, ng tinatawag po na kaakit-akit na dating, mga minamahal ko, sa tating pong ipinapangaral. Tingin sa akin, kahit mangaral tayo ng mangaral, kung hindi nababago buhay natin, wala po itong katuturan. Pero kung tayo po isusod sa Panginoon, yung pangangaral mo, minamahal ko, ay nagsasalita na parang isang buhay na tinatawag na ebanghelyo. Next slide, next slide. If our surrender can move the hand of God, imagine what our cooperation can do. Kung ating pong pagsuko sa Panginoon ay kayang pagalawin ng kamay ng Diyos, sabi ng gano'n, ano kayang gawin pag tayo po ay nakipag-cooperate sa Diyos natin? Pag siya po nasunod sa mga buhay natin. Then pang-anim, magtatapos na po ako, pang-anim, this is the life of the age to come. Pagdating ho natin sa hinaharap, mga minamahal ko, papasok tayo sa isang kaharian, ang buhay rito ay buhay obedience. Kaya po sa lupa po, pag inaral mo, it is our training, maminamahal ko, na mabuhay, na masunurin sa ating pong Diyos. Dahil pagdating ho natin ng langit, bawal po doon ang mga pasaway. Ulitin ko po ito, sa langit po, bawal po ang pasaway doon. Kaya dito pa lang po sa lupa, nagpa-practice po tayo ng tinatawag po na obedience. Pakisabi nga po, obedience
Isa pa, obedience. Obedience is a key para sa tinatawag po na tagumpay at pagpapala ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Ako natutuwa ko sa inyo, minamahal ko kanina, ang lakas-lakas ng ulan, no? Sumugod ho kayo rito. Kahit ako po ay tinitignan ko ho, hindi, yung especially yung mga bata, no? Kaya po sa susunod, pag ganun, okay, naiintindihan mo yun. Yung asawa mo lang, pagbantayin mo, ikaw pumunta ka dito. No? Bakit po kasi yung mga bata naiintindihan ho natin yon? Dito na ako magtatapos. Next slide. May isang tao, minamahal ko, ang pangalan po niya ay Eric Liddell. 1924, mga minamahal ko, ito pong tao na ito, inaanak po siya ng isang missionary sa China. Eric Liddell, 1924. No? Ito pong si Eric Liddell, mga minamahal ko, ay player po ito ng rugby, at the same time, athletic po ito. No? Mananakbo. Si Eric Liddell, mga minamahal ko, siya po ay 1924 Olympics. Siya po ay paboritong manalo ng 100-meter dash. Okay? Ang problema lang, yung pagtakbo, yung kompetisyon, tumama ng linggo. Ano nangyari? Hindi po siya tumakbo. Paborito siyang manalo ng 100-meter dash. 40 niya po yun. Kaya lang, tumama ng Sunday, sa kanya po ang linggo na negotiable. Marami yung criticism, marami lang, ba't ganun? Isang araw lang naman, pero yun po yung conviction niya. Yun po yung kanyang commitment sa Diyos niya. Eric Liddell. And then, mga minamahal ko, available na takbuhan, 200 meters, tsaka 400 meters, na kung saan hindi po siya trained doon. Dahil yun ang pwede na takbuhan, sumali po siya. 200 meters, mga minamahal ko, pangatlo po siya, bronze ang nakuha niya. Malabo po siyang manalo sa 400-meter dash. Pero tumakbo siya ng 400-meter dash, mga minamahal ko, nakuha niya yung gold. Ito pong tao na ito, mga minamahal ko, no? Na nag-iwan po ng legacy sa mundo na ito because of his obedience. Yung buhay niya po na pelikula, ang title po ng pelikula is The Chariot of Fire. Matapos siya tingnan, ito po yung sinasabi niya, mga minamahal ko, ni Eric Liddell, na grabe po ito. Eric Liddell, gold medalist 1924 Paris Olympics. Tumakbo siya not for crowds. Tumakbo siya not for country. Tumakbo siya not for fame. Tumakbo siya not for glory. He ran for God. Grabe. Nag-iwan po ng tinatawag na legacy. Mahalaga iiwan mo sa lupa. Pero gusto ko maintindihan mo, mahalaga din yung dadali mo sa langit. Yung mga obedience na ginagawa natin, mga minamahal ko, ito po ang dadali natin sa harapan po ng ating pong mahal na hari. Ang obedience ay mahalaga sa Diyos natin. Next slide. Sabi po ni Eric Liddell, placing himself to God's disposal. He first won Olympic gold. Bumalik po siya ng China, minamahal ko, and he died in China. Then later won many hearts for the Lord in China. Gusto ko maintindihan mo. Mahalaga ho ginagawa natin dito. Yung iwan natin mahalaga. Pero mas mahalaga po yung dadali natin sa harapan ho ng Diyos natin. Kung papaano ho tayong papalakpakan nung hari natin. At sasabihin sa atin, well done, my good and my faithful servant. Tatayo tayo, mga minamahal ko. Tayo po ay aawit ng isang awitin. Pwede ba isong na lang natin yun, no? yung huling kinanta nyo? Oo. Kanta lang ho tayo sa Panginoon, samba lang ho tayo sa Panginoon. Bago ho tayo magtapos. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. He's our loving God, our loving Father, our loving King, our loving Lord. No? And He deserved yung obedience natin, magkakapatid. Church, this topic, hindi lang ito para sa iyo. Lalo-lalo na po ito para kay Pastor. It is for all of His children.
No? Obedience matters to our God. Bago tayo magtapos, sambahin muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Jesus, salamat sa iyong pagsunod sa iyong Ama. Salamat sa kababaan ng iyong loob. Salamat sa pagsasabit mo sa tatay mo. Kung ikaw po na hari nag-submit, kung ikaw na hari na sumunod, kung ikaw po na hari, Panginoon, ay nagbaba ng sarili, sino naman po kaming magkakapatid? Meron kaming model. Ikaw po yun. Ang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagpapako, katuwiran mo ang lalakaran ko. Kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Alleluia, Alleluia. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Alleluia.
sing this song. Ang kabutihan ng Diyos natin magpakailanman. Siya yung simula, siyang katapusan. Hindi siya nagmamaliw. Ang katapatan niya walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Pwede ba taas natin ba kamay natin sa Panginoon? I want you to raise up your hand. We love Him because He first loved us. Minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit marami tayong failure sa buhay natin, maraming disobedience, still He loved us. Kaya lang sa bawat pagsuway natin na open natin ng Diyos. At sa bawat pagsuway natin, nasasaktan natin ang sarili natin. Nakakalikha ito ng mga bagay na hindi dapat sa mga buhay ho natin. Gusto ng Lord ang obedience mo, hindi dahil siya ay egomaniac, no? Yung obedience mo sa Kanya ay pagpapakita mo ng pag-ibig sa Kanya. Ang obedience mo sa Kanya, minamahal ko, ay pagpapakita ng respeto, pagtitiwala sa ating pong buhay na Panginoon. He is worthy ng pagsunod. Lahat tayo, hindi lang kayo, maging si pastor. Gusto ng Lord na maging masunurin tayo because our obedience is our blessing and our protection. Lord, kami po ay narito, magkakapatid. Sorry sa mga offense, sa mga disobedience namin pare-parehas, yung mga katigasan ng ulo po namin, aming mga pagrebelde. Panginoon, patawarin mo kami. Nasasaktan kami sa mga gawa namin, nalalayo kami sa iyo because of our decision. Lord, forgive us. At Lord, aking pong panalangin sa oras na ito, linisin mo kami ng dugo ni Jesus. Lord, let your Holy Spirit help us to obey. Bigyan mo kami ng bagong puso. Isang puso masunurin sa iyo. Panginoon, I pray na hindi lang ito marinig ng tenga namin, bumaba sa mga puso namin ang mga salita mo ito. And Lord, maging masunurin kami mga anak mo, Diyos. Binibless kong bawat isang narito, even po yung mga nanonood po sa online. Lord, bless them. Pagpala yung mga anak mo, Panginoon. Lord, opo, naniniwala ka na one day, magiging kamukha namin ang aming pong Panginoong Heso Kristo. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng pasasalamat, sa iyo lang pong aming pagsamba. Sa pangalan naman ni Jesus, ang aming panalangin, ang lahat po ay magsabi ng Amen.